Nabitawan ko ang baso, napasingap ako, napaatras at halos mapaupo sa sahig. Hindi, hindi pwede, hindi ngayon. Nanikip ang dibdib ko. Inawakan ko agad ang dibdib ko at parang may kung anong kamay na pilit tumihigpit sa paligid ng puso ko. Mabilis ang tibok nito, sobrang bilis na parang sasapog. Nakikinig ang kamay ko habang pilit hinahanap ang kahit anong maaaring sandalan. Pero puro dilim. Wala akong makita. Diyos ko, pakiramdam ko. Bumalik ako sa alaala ng pagkabata. Yung panahong mag-isa akong kinulong sa isang madilim na silid. Yung oras na walang sumagot sa mga iyak at sigaw ko. Yung trauma na akala ko nakalimutan ko na. Pero narito siya ngayon. Nagsisisigaw sa loob ng utak ko. Tulong! Mahina akong sabi. At sa gitna ng kadiliman narinig kong isang tawa. Grabe ka, Ariana. Ganyan ka lang? Ang babo ng phobia mo. Bulong ni Noemi. Tinig niya yon. Naririnig ko siyang tumatawa. Hindi siya nagtatanong kung ayos lang ako. Hindi niya sinabing, tahan na. Wala. Tawa lang. Paungutya. Parang tuwang-tuwa siya sa takot ko. Seryoso ka? Natatakot ka sa dilim? Kala ko ba matapang ka? Tuloy-tuloy niyang sabi. Di ko alam kung mas masakit ba ang dilim o ang mga salitang binibitawan niya. Gusto kong magsalita. Gusto kong sumigaw pero wala. Para akong lantang gulay sa sahig, pilit nilalabanan ang panginginig. At sa isang iglap, anong ginagawa mo, Noemi? Malamig, matigas, galit. Si Zephyr. Naramdaman ko ang biglang pagbukas ng ilaw. Muling napuno ng liwanag ang paligid at halos mapasandal ako sa counter sa gulat at gaan ng pakiramdam. Nakita kong pagkagulat sa mukha ni Noemi. Zephyr? Pero hindi siya pinakinggan ni Zephyr. Lumapit siya sa akin. Ariana. Malumanay pero puno ng concern ang boses niya. Okay ka lang? Hindi ako makapagsalita. Nanginig lang ang ulo ko sabay pikit habang mabilis na rin ang paghinga ko. Inawakan niyang braso ko, marahan. Dahan-dahan niyang tinayo ang katawan kong halos matumba na sa takot. Naramdaman ko ang init ng palad niya sa balat ko. Sa simpleng haplos para bang may gumagapang na konting kapayapaan. Dito ka lang muna. Huminga ka. Dahan-dahan, Ariana. I'm here. Bulong niya habang marahan niyang hinahaplos ang likod ko. Nakatingin lang si Noemi, halatang nagulat at di makapaniwala sa reaksyon ni Zephyr. Zephyr, nagbibiro lang naman ako. Grabe ka naman ang OA ng... Tumahimik ka. Malamig na sabi ni Zephyr habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi mo kailanman pwedeng pagtawanan ng phobia ng isang tao. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya para matakot ng ganito. Kaya kung wala kang intensyong tumulong, mas mabuting umalis ka na lang. Napaatras si Noemi. Ako naman na natiling nakasandal kay Zephyr habang pinipilit pakalmahin ang sarili. At sa sandaling yon, napaisip ako, bakit ganito siya mag-alala? Bakit pakiramdam ko, ligtas ako kapag siyang kasama ko? At bakit sa bawat haplos ng palad niya, mas talo akong natatakot? Hindi sa dilim, kundi sa ideyang baka masanay akong nandyan siya. Tahimik akong nakatayo sa gilid habang si Zephyr at Noemi ay nasa gitna ng tensyonado at tila napipintong pagsabog na argumento. Ramdam ko ang init ng paligid pero hindi ito dulot ng temperatura kundi ng tensyong unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Zephyr! Galit na sigaw ni Noemi. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ako ang legal na partner mo sa kontrata. Ako ang may say kung sinong karapat-dapat para sa anak mo at siya, hindi siya kabilang sa listahan. Lumingon si Zephyr kay Noemi. Nanatiling kalmado ekspresyon pero matalim ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Noemi, pwede ba? Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Anong in private? Mariing ulit ni Zephyr na para bang wala ng espasyo para sa pagtanggi. Napatingin siya sa akin. Ariana, malumanay pero mariing wika niya. Asikasuhin mo na si Emmanuel. Patulugin mo na siya. Ako nang bahala dito. Tahimik lamang akong tumango kahit may kaba pa rin naiwan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa biglaang sigawan o sa pangyayaring yun lamang kanina. Ako ang nasa bisig ni Zephyr. Ang Zephyr na akala ko'y laging malamig at walang pakialam, ngunit kanina'y parang buong mundo ko ang inalala. Nasa loob kami ng kwarto ko ni Emmanuel. Tahimik siya habang inaayos kong unan at tinakpan ko siya ng kumot. Pinatay kong ilaw at iniwan ang malit na lampshade na nakasindi sa tabi para hindi siya matakot. Uupo na sana ako sa gilid ng kama para basahan siya ng kwento pero nagsalita siya.
kaya natigilan ako. Ate Ariana? Mahinang bulong niya. Tanong ko, habang hinihimas ko ang buhok niya para pampatulog. Pwede bang dito na lang ako matulog palagi? Napangiti ako. Siyempre, basta payagan ni Daddy Zephyr, walang problema. Tahimik ulit siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siyang muli. Ayoko kay Mommy Noemi. Napatigil ako, napakunot noo. Anong sabi mo, baby? Bumaling siya sa akin. Kita ko sa liwanag ng lampshade ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko po siya gusto. Lagi niya akong sinisigawan, lagi siyang galit. Lagi niyang sinasabi na kung di lang siya pinakausapan ni Daddy, hindi niya ako papansinin. Parang may gumuhit sa dibdib ko. Napakabigat pakinggan ng bawat salita na lumalabas sa murang bibig ng batang ito. Pilit kong pinanatili ang mahinahong tono ko kahit parang gusto ko na yakapin siya na mahigpit. Hindi ka ba niya niyayakap? Mahinang tanong ko. Umiling siya. Hindi, pero ikaw Ate Ariana, lagi mo kong niyayakap. Lagi mo akong kinakausap kahit makulit ako. Lagi mo akong pinagtatanggol. Naluha ako ng bahagya. Di ko pinahalata. Pinunasan ko agad iyon at ngumiti. Baka pagod lang si Mommy Noemi o baka may problema lang siya kaya minsan hindi siya masyadong sweet. Pero kahit anong mangyari nandito ako, okay? Tumango si Emmanuel. Pero mas gusto ko pa rin na ikaw ang mommy ko. Parang may konong pader ang gumuho sa puso ko. Hindi ako makasagot. Niyakap ko na lang siya kasabay ng pagtahimik ng gabi ay ang panibagong bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa loob ng pamilya ni Zephyr at Noemi, pero isang bagay lang ang malinaw sa akin ngayon. May batang nasasaktan, at kahit hindi ako ang tunay niyang ina, gusto kong iparamdam sa kanya na kahit papano, may tao pa rin siyang pwedeng sandalan. Third person's POV. Maaga pa lang abala na ang lahat sa paghahanda. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa ulap at ang hangin ay banayad na humahaplos sa balat na para bang binabati ang bawat isa ng magandang umaga. Nakadaong pa sa gilid ng pribadong port ang ingranding yate na pagmamayari ni Drake. Sa ilang sandaling na lang luluwas na sila papunta sa isang pribadong isla para doon ituloy ang kasiyahan ng mga bata at marahil para na rin ayusin ang gusot sa ilang matagal ng damdamin. Tahimik ang paligid. Hindi dahil sa walang tao, kundi dahil sa tensyon na naroon sa ere. Sa isang gilid ng yate nakaupo si Noemi, nakasuot na eleganteng beach dress at malalaking sunglasses. Sa tabi niya ay si Zephyr, tahimik at walang kibo. Tila malayong iniisip habang pinagmamasdan ang karagatan. Walang lambingan, walang holding hands at lalong walang palitan ng salita. Para silang dalawang estranghero na magkatabi lamang dahil sa obligasyon. Wiri ni Ariana, hindi pa rin ayos ang dalawa, at sa gitna ng tahimik na tagpo, nandun siya sa hindi kalayuan. Nakaupo si Ariana sa isang tabi, sa bandang unahan ng yate. Kasama si Emmanuel at Bella. Pilit niyang iniiwasan ang dalawang mag-asawa. Ayaw niyang makadagdag pa sa anumang tensyon na namamagitan sa kanila. Pero kahit may bigat sa dibdib niya, hindi niya magawang malungkot dahil sa tabi niya'y naroon si Emmanuel. Masaya, masigla, at walang bahid ng alalahanin sa murang isipan. Look, Ate Ariana, sigaw ni Emmanuel, sabay pakita ng maliit na shell na nakuha kanina sa port. Ibibigay ko to sa'yo para may lucky shell ka. Natawa si Ariana at tinanggap iyon. Ang sweet mo talaga, baby. Ako rin meron. Singit ni Bella, sabay abot ng isa pang shell. Para hindi ka na malungkot. Hindi niya napigilan na mapangiti ng malalim. Kung sa ganitong simpleng paraan ay pinaparamdam sa kanya ng mga bata na may halaga siya, hindi ba't sapat na yon para sumaya ang araw niya? Sa di kalayuan naman, lihim na pinagmamasdan ni Drake si Ariana. Nakasuot to ng simpleng damit pang beach, may sombrero sa ulo at malanghel ang ngiti habang kausap ang mga bata. Hindi niya maiwasang mapatitig, lalo na sa mga pagkakataong natatawa ito. May kakaiba sa presensya ni Ariana. Hindi siya tulad ng isang babae na sanay si Drake makasalamuha. May likas na kabutihan, may malasakit at may tunay na alindog na hindi kailangan ipagsigawan. Nakatingin pa rin siya ng hindi niya namalayan na nahuhuri na pala siya ni Zephyr.
Napakunot ang noo ni Zephyr habang pinagmamasdan ang paraan ng pagtitig ni Drake kay Ariana. Hindi siya nagsalita, ngunit kapansin-pansin ang pagigting ng kanyang panga. Hindi niya gustong nakikita niya, lalo pat si Drake ang tinititigan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init ng damdamin ang unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi na rin siya nakatiis. Tumayo siya mula sa kinaupuan niya, nilapitan ng grupo ni Ariana. Maalwa ng lakad niya, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi man siya magsalita, ang kilos niya ay parang isang hindi maipaliwanag na pag-angkin. Ariana? Tawag niya. Malambing pero matatag ang tinig. Sumama ka nga sandali sa loob, may kailangan akong ipakita. Nagulat si Ariana. Napatingin siya kay Zephyr, tapos kay Drake. Nabigla na lang din umayos ng upo na para bang nahuli sa isang krimen. Opo, sagot ni Ariana, kahit may halong kaba sa dibdib. Habang papasok sila sa loob ng yate, isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan ng dagat ay kabaliktaran ng mga damdaming unti-unti nang bumabagyo sa puso ng bawat isa. At sa paglalayag na ito papunta sa isla, mukhang di lang ang tubig ang magiging malalim, pati na rin ang lihim, ang selos, at ang damdaming pilit itinatago. Ariana's POV. Wala akong ideya kung bakit biglang pinatawag ni Zephyr. Para saan kaya yung may ipapakita niyang yon? Habang naglalakad kami papasok ng yate, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero hindi ko maiwasang hindi kabahan. Lalo na't nakita ko kanina kung paano nakatitig si Drake sa akin at kung paano nahuli yon ni Zephyr. Napailing ako ng bahagya. Baka naman nagkakamali lamang ako ng akala. Pero mas kinabahan ako, hindi para sa sarili ko kundi para kay Emmanuel. Ayokong masira ang araw niya. Ayokong magkaroon ng gulo, lalo na kung tungkol na naman to sa hindi magagandang hinala. Lalo na kung si Noemi na naman ang magbibintang. Sa bawat takbang papasok ng yate, ramdam ko ang bigat ng tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung paano ako makakaiwas sa gulo kung sakali mang mali ang pagkakaintindi ng iba sa simpleng pag-uusap namin ni Zephyr. Tama na, Ariana. Huwag mong pangunahan ang sitwasyon. Sabi ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong iwasan ng pag-aalala, hindi ko mapigil ang tanong sa isipan ko. Bakit ako? Bakit ako tinatawag ni Zephyr? At bakit parang may kakaiba sa mga kilos niya ngayon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang patuloy kaming naglalakad sa makintab na sahig ng yate. Ang tanging dasal ko lang na sandaling iyon, sana huwag akong mapagbintangan muli. Sana hindi masira ang araw ni Emmanuel. Napatingin ako sa paligid. Ilang minuto na rin kaming nasa loob ng private cabin ng yate. Pero hanggang ngayon wala pa rin sinasabi si Zephyr kung ano ba talaga ang gusto niyang ipakita. Tahimik siya. Ako rin. Halos hindi makakilos dahil sa kaba. Kanina pa kami, 5 minuto rito. At ang mas lalo pang nagpataas ng tensyon sa dibdib ko ay nang marinig ko ang mahinang click ng siradura ng pinto. Nilock niya. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako natatakot, pero hindi ko rin maiwasang hindi mapaisip. Ano pala yung gusto mong ipakita? Tanong ko. Pilit nilalagay sa normal ang boses ko kahit ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi kaagad siya sumagot. Bagkos lumapit siya sa may bintana ng cabin. Tiningnan sandali ang tanawin sa labas, ang malawak na dagat, ang asul na langit at ang mga alon na kumakampay sa paligid ng yate. Pagharap niya sa akin, hindi ko inaasahan ang lalabas sa bibig niya. Ariana? Simula niya. Mababa ang tono at seryoso. Gusto kong humingi ng tawad tungkol kay Noemi. Sa ginawa niya kagabi, napakurap ako. Hindi ko ina-expect iyon. Akala ko may papakita lang siyang gamit o sasabihin lang ang plano nila para sa isla. Pero yon, humihingi siya ng paumanhin para sa asawa niya? Umiling ako, pilit na ngumiti. Okay lang naman po yun, sagot ko. Bagamat may bahagyang kirot akong nararamdaman, hindi para sa sarili ko kundi para sa sitwasyon na ayoko nang palalain. Baka po kasi nagsiselos lamang po siya. Siyempre, asawa niyo siya. Normal lang naman po siguro yon, lalo na at... Hindi, putol niya sa akin. Seryoso ang mga mata. Hindi normal ang ginawa niya. Hindi tama yung takutin ka.
Hindi tama na patayin ng ilaw para lang makita kang natatakot, lalo na sa harap ng anak namin. Napayuko ako. Hindi ko alam anong isasagot. Gusto kong sabihin na sanay na ako sa ganitong pangungutya, pero hindi ko rin naman gustong maliitin ang concern na ipinapakita niya sa akin ngayon. At sa totoo lang, may parte sa akin na natutuwa. Pasensya ka na rin, dagdag niya. Nalak ko tong pinto kasi ayoko madistorbo muna habang magkausap tayo. Pero kung hindi ka komportable, pwede kong buksan. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa siya makuhang tignan diretso kasi baka mabasa niya yung pagkalito sa mga mata ko. Hindi po, sagot ko, mahina. Ayos lang po, naiintindihan ko naman po kayo. At salamat po kasi pinagtanggol po ninyo ako. May saglit na katahimikan sa pagitan namin. Pero kakaiba yung katahimikang iyon. Hindi nakakatakot kundi nakakapanatag. Tumango siya. Kahit hindi ko sabihin, alam ko, hindi madali ang trabaho mo. Pero gusto ko lang malaman mo na may mga taong nakakakita rin ng ginagawa mo at pinapahalagahan ka. Hindi ko napigilang mapangiti, tipid pero totoo. Napayuko ulit ako, pilit ninalabanan ng kakaibang init na gumagapang sa pisngi ko. Zephyr, bakit ganito? Bakit kahit simpleng salita mo parang may ibang ibig sabihin? At bakit ako? Ba't parang natutukso ko na umasa? Huminga ako ng malalim. Bakit kahit simpleng salita mo, parang merong ibang ibig sabihin? At bakit ako, parang natutukso ng umasa? Huminga ako ng malalim saka tumango. Salamat po ulit, Sir Zephyr. Ngumiti siya, tipong bihira pero totoo. Tapos ay tinungo niya ang pinto at iniunlock ito. Halika na, baka akalain ni Emmanuel kinidnap kita, pabirong sabi niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapailing, pero isa lamang ang sigurado ko. Ang puso kong pilit kong pinatatahimik ay lalong kumakabog. Third person's POV. Pagkabukas ko ng pinto ng silid, sabay na lumabas sina Ariana at Zephyr. Sakto namang malapit na pala sila sa isla. Ang hangin preskong presko at ang tubig dagat kumikislap sa ilalim ng araw. Tahimik ang paligid. Tila walang nakapansin sa paglabas ng dalawa mula sa cabin o baka ayaw lang nilang magtanong. Pagdating sa isla, unti-unting bumaba ang lahat mula sa yate. Excited sa bagong adventure. Ngunit habang abala ang karamihan sa pagkuha ng mga gamit at paghahanda ng food trays, lumabas naman mula sa isa pang silid si Noemi. Suot niya ang isang pulang two-piece bikini na halatang mamahalin at bagay-bagay sa alon niyang kanyang buhok at kutis niya. Di niya maikakaila, sexy si Noemi at alam niya ito. Parang eksenang bumagal ang mundo nang lumakad siya palapit sa kanila. Confident at taas noo, habang ramdam ang mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang nagsalita si Emmanuel, sabay hila sa kamay ng daddy niya. Daddy? Sabay turo sa suot ni Noemi. Hindi ba pwedeng magtupis din si Ate Ariana para match sila? Natahimik ang lahat, lalo na si Noemi. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin kay Emmanuel bago dumapo ang mapanuyang tingin niya kay Ariana na noon ay nasa likuran lamang ni Zephyr. Di pa man siya nagsasalita, halatang kumukulo na ang dugo niya. Mula sa tikom niyang mga labi, lumabas ang mahinang tawa. Hindi masaya kundi punong-puno ng pangutya. Wow, Emmanuel, gusto mo pa talagang i-compare ang yaya mo sa akin? Aniya, pilit ang ngiti pero ang mga mata ay matalim. Napayoko si Ariana, hindi malaman kung saan lulugar. Hindi niya kasalanang magbiro ang bata, pero kahit sa simpleng tanong na iyon, parang sinampal siya sa harap ng maraming tao. Emmanuel, come here. Mariing utos ni Noemi sa anak. Don't say things like that, it's embarrassing. Ngunit ang mas kinagulat ng lahat ay ang sagot ni Emmanuel. Bakit embarrassing? Ganda naman ni Ate Ariana. Mas gusto ko nga siyang kasama Mas mabait pa? Biglang tumigil si Noemi. Halos hindi makapaniwala sa sinabi niyo ng anak. Napatingin si Zephyr kay Ariana. Kitang-kita niya kung paano ito napapikit ng mariin. Pilit kinakalma ang sarili. Pero bago pa tuluyang makapagsalita si Noemi ulit, isang hakbang ginawa ni Zephyr. Tumabi siya kay Ariana. Para naglalagay ng invisible barrier sa pagitan nito at sa pagitan ng asawa niya. Enough, Noemi, mariin niyang sabi.
Hayaan mo si Emmanuel na magsabi ng opinyon niya. Wala naman siyang masamang sinasabi eh. Mas lalo pang nandaki ang mga mata ni Noemi. So now, you're defending her again? Tahimik ang paligid. Tahimik ang lahat maliban sa mahinang lagaslas ng alon sa dalampasigan at ang tibok ng puso ni Ariana na parang gusto nang kumawala sa dibdib niya. Di niya alam kung dapat pa siyang matuwa sa pagtatanggol ni Zephyr o mas lalong matakot sa gulong lalong nabubuo sa pagitan ng dalawang taong dapat ay nagmamahalan pero unti-unting nasisira dahil sa kanya at kung sakaling ako nga ang dahilan. Hanggang kailan ako mananahimik? Ariana's POV. Ako na ang naiwan sa yate habang lahat nagsimula ng maglibot sa isla. Ako na rin nag-asikaso ng baon, ng towels at ng tubig na inumin nila. Ayos lang naman, hindi ko rin naman balak sumama. Mas gusto kong mapag-isa. Mas gusto kong hindi makita kung gaano sila kasaya, kung gaano ka-sweet siguro si Zephyr at Noemi kapag walang ibang mata na nakatingin. Maya-maya pa, nakaupo na ako sa gilid ng deck. Hawak ang isang bote ng tubig at pinagmamasdan ng malawak na dagat. Nang biglang may narinig akong tinig. Ate Ariana! Napalingon ako. Si Emmanuel nakatakbo ito pabalik. May bitbit na maliit na seashell at punong-puno ng ngiti ang mukha. Ba't ka bumalik? Tanong ko. Agad akong tumayo at sinalubong siya. Sumama ka na sa amin. Hindi masaya kapag wala ka. Ani Emmanuel habang hinila ang kamay ko. Sabi ni Daddy okay lang daw. Gusto ka rin niyang makitang masaya? Napananok ako. Si Zephyr, gusto kong makita na masaya? Ayoko naman kay Mommy. Tahimik siya. Wala man lang kwento. Bulong pa ni Emmanuel habang tinatawa-tawa ang sarili. Napangiti ako. Napailing. Kahit gusto kong umiwas, mahirap talagang tanggihan ng bata. Kaya hinayaan ko na siyang hilahin ako. Nang makarating kami sa dalampasigan, sinalubong ako ng mga maliliit na halakakan at masiglang kwentuhan. May mga naguhukay ng buhangin, may mga nagtatampisaw sa tubig. Tumakbo agad si Emmanuel papunta sa kanilang mga kabibe at pinakita yon sa akin. Tingnan mo ate oh, para sa ito, ani niya. Inabot ang maliit na shell na parang singsing. Galing pa to sa ilalim, akong kumuha. Napatawa ako habang tinanggap ang shell. Thank you, love. Ang galing mo naman. Sinimulan naming maglakad-lakad sa dalampasigan. Tumalon-talon si Emmanuel habang ako naman pinipilit na damhin ang hangin. Ang init ng araw, ang alon na humahalik sa aming mga paa. Masaya, tahimik, panandali ang nakakalimutan ng bigat na dala ko. Pero kahit gaano ko gustong tumuto kay Emmanuel at sa sandaling ito, di ko maiwasang mapatingin sa malayo. Sa direksyong naroon sina Zephyr at Noemi. Magkasama kaya sila ngayon? Nagtatawanan? Niyayakap kaya siya ni Zephyr? May sandali din ba si Noeming tinanong kung okay lang si Zephyr o ako lang iniisip niya sa gantong paraan? Bakit ba kahit kailan, kahit anong sayang ipakita ni Emmanuel ang puso ko, nakatali pa rin sa mga bagay na hindi ko dapat iniisip? Hanggang kailan kaya ako magiging extra lang sa buhay nila? At kailan ko kaya matututunang hindi masaktan kahit wala naman akong karapatang masaktan?